May bagong sentro na nga itong Los Angeles Lakers kapalit ni Anthony Davis. At Jimmy Butler trade pinuldukan na, at mga NBA fans hindi daw nadismaya sa mga trades na naganap bago nga itong deadline. Unahin na nga natin itong trade ng Bucks at ng Wizards, kung saan natanggap ng Bucks itong former NBA champion na si Kyle Kuzma. Kapalit naman ay itong si Chris Middleton na mapupunta sa Wizards. Sino nga ba ang panalo sa trade na ito? Ayun na ang umusga. Bagamat si Kyle Kuzma nga ay galing sa pinaka-worst na team ngayon sa NBA, ay hindi naman natin maikakaila na siya ay first or second scoring option para sa kanilang kupunan. Si Kuzma ay may average ngayong season na 15.2 points, 5.8 rebounds at 2.5 assists per game sa 28 minutes playing time niya. Dahil nga sa trade na ito, si Kuzma ay muling nabigyan ng pagkakataong makapaglaro sa isang team na may chance ang mag-compete sa kumpinato ngayong season. Dapat nga lang ay mabigyan siya ng tamang role na talagang aangkop sa kanyang talento. Mas magiging epektibo siguro itong si Kuzma kung gagamitin siya ng Bucks bilang 6 man sa kanilang kupunan. Pero ano pa man ang ibigay sa kanyang role ng Bucks, ay sigurado magkakaroon siya ng madaming playing time. Sama itong si Giannis at si Damian Lillard. Sa side naman ng Wizards ay makukuha nga nila itong si Chris Middleton na isang 33 years old at obvious naman na lampas na sa kanyang prime at medyo marupok na rin ang katawan dahil sa madalas nitong ma-injured. Si Middleton naman ay may average ngayong season na 12.6 points, 3.7 rebounds at 4.4 assists per game at nakapaglaro pa lamang ng 23 games ngayong season. Mas magaling si Middleton pagdating sa playmaking. Halos doble nga ang kanyang assist percentage kumpara dito kay Kuzma ngayong season. Mas maaasahan din siya bilang 3-point shooter at higit sa lahat, isa siyang franchise legend. Ang isa pang transaksyon na naganap ngayong araw ay ang trade nitong Los Angeles Lakers at Charlotte Hornets. Ito nga ay sa pagitan nila Mark Williams ng Hornets at ni Dalton Knecht, kasama pa itong si Cam Reddish ng Lakers. Pagkatapos nga ng magandang simula nitong si Dalton Knecht dito sa Lakers bilang isang rookie, ay napagdesisyonan na nga ng kanyang franchise na i-trade nga ito kapalit ng isang sentro na talagang kailangan ang kanilang kupunan. Pagkatapos nga nilang i-trade ito si Anthony Davis sa Dallas. Si Mark Williams ay tahimik lang na player ngayong season. Siguro ay dahil nasa maliit na franchise lang siya naglalaro. Pero siya ay nag-average ng 16 points, 10 rebounds at 3 assists per game ngayong season. 7.2 center itong si Williams at may edad na 23 years old pa lamang, at nakita nga ng Lakers franchise na magiging magandang fit nga itong si Williams para dito kay Luka Doncic. At bukod pa nga dyan ay bata pa itong player na ito at siguradong malaki pa ang kanyang magiging improvement lalo na sa paglalaro kasama itong sina LeBron James at Luka Doncic. Ayon pa nga sa ibang analyst ay siya na raw ang kukumpleto sa lineup ngayon nitong Lakers. Kinuha naman ng OKC Thunder itong si Daniel Theis mula naman sa Pelicans kapalit ng mga future draft picks mula sa OKC. Si Daniel Theis ay magiging katuwang ni Isaiah Hartenstein, lalo na ngayon ay hindi pa nga nakakabalik mula sa injury itong si Chet Holmgren, habang itong si Jonas Valanciunas naman ay kinuha ng Sacramento Kings bilang backup center nitong si Domantas Sabonis. Makukuha naman ng Wizards sa trade na ito itong si CB Sissoko at dalawang future round picks. Isa naman sa pinag-usapang NBA transaction ngayong araw ay ang nangyaring trade sa pagitan nitong Golden State Warriors, Miami Heat, Utah Jazz at Detroit Pistons. Isang multi-team trade nga ito kung saan makukuha ng Warriors itong si Jimmy Butler at mapupunta naman sa Miami Heat sila Andrew Wiggins, Kyle Anderson, PJ Tucker at isang 2025 first round pick. Mapupunta naman sa Jazz itong si Dennis Schroeder at ang Pistons naman ay matatanggap itong si Lindy Waters at si Josh Richardson. Wala na nga nagawa itong si Jimmy Butler dahil tuluyan na nga siyang itinrade ng Miami Heat papunta sa Golden State. Ito nga ay matapos niyang i-anunsyo na hindi siya pipirma ng contract extension dito sa Warriors, pero tuluyan na natapos ang drama dahil sa huling report nga ng ESPN ay tuluyan na nga pumirma ng contract extension itong si Jimmy Butler dito sa Golden State at dinecline na niya ang kanyang player options. Siya ngayon ay may 2-year contract na nagkakahalaga ng $121 million. Itong si Brandon Ingram naman ay na-trade na rin papuntang Toronto Raptors. Kapalit naman ay makukuha ng Pelicans itong sila Bruce Brown, Kelly Olynyk, isang first round pick at isang second round pick mula sa Raptors. Anong masasabi niyo sa mga trade na nangyaring ito? Maraming salamat sa panonood. Huwag sanang kalimutang i-like ang video na ito, mag-follow na rin para sa iba pang basketball updates. Salamat sa suporta.